Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsisimuna tayo ng ating mga nagawang kasalanan, mga pagkukulang, upang tayo maging marapat sa ating banal na pag-aalay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala. Sapagat siya ang tagapamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib ng bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit, anupat nasubasog siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako ay si Jesus, ang inyong inuusig. Tugon niya. Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya ay inakay nila hanggang Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo.
sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng mga kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil at sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kung Jesus, na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo ay ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Panginoon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Ang sino mang kumakain ng katawang aking hain ay nananahan sa akin. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain na yun. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Narinig natin sa ebanghelyo natin ngayon na mga Hudyo o maraming mga Hudyo ang nagtatalo-talo. At pinagtatalunan nila ay yung mga sinasabi ni Jesus, itinuturo at ginagawa ni Jesus. Ang sabi, hindi lang sila yung parang nag-uusap at nagtatalo, nagpapagaling ako. Hindi, talagang nag-aaway sila. Merong mga Hudyo kasi na parang gusto na nilang maniwala kay Jesus. Napapabilib na sila. Samantalang meron din naman na kumakalaban, hindi naniniwala, kaya kumukontra sila. Ano man ang itinuturo o sinasabi ni Jesus. Kaya talagang nag-iiringan. Itong mga Hudyo na ito. Kaaway. At dito nga ay ang pinagtatalunan nila o pinag-aawayan nila ay yung sinabi ni Jesus. Paano niya maipapakain sa atin ang kanyang laman? Ano tayo? Mga cannibal? Paano niya magagawa yun? O paano natin magagawa na kakainin natin siya? Yun yung mga bagay na hindi nila maintindihan. Subalit, matibay at mariin ang mga salita ni Jesus. Paulit-ulit. Sinasabi niya na maliban na kanin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Sino man na nananahan sa akin, ako'y mananahan sa kanya. Buhay ang aking ipagkakaloob. At naiintindihan natin ito na ang sinasabi ni Jesus ay ang manalig sa kanya ay may buhay na walang hanggan. At hindi lang yon. Dahil noong huling hapunan nila, kinuha ni Jesus ang tinapay at sinabi niya na kunin ninyo ito, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At pagkatapos ay kinuha niya yung kopa ng alak at sinabi niya na inumin ninyo ito ang aking dugo. Gawin ninyo ito palagi
sa pag-alala sa akin. Hanggang ngayon, sa panahon natin, at siguro sa mga darating pang panahon, marami ang magiging katulad ng mga Hudyo na nagtatalo-talo, nag-aaway-away. Ano ba talaga ang ibig sabihin niya? Ah, Tungkol sa bagay na yan, kanin ninyo ang aking katawan. Inumin ninyo ang aking dugo. Kakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Isa itong realidad, magpahanggang ngayon. May mga gustong maniwala na ang mga salita ni Jesus ang siyang nagbibigay buhay. At the same time, meron ding naniniwala na sa Eukaristiyang ito, na kung saan tinatanggap natin ang tinapay at ang alak, ang kinakain natin ay ang katawan at dugo ng Panginoong Jesus. Hanggang ngayon, marami ang nag-aaway-away tungkol sa bagay na yan. Pero sa puntong ito, nais ko na gawin nating simple yung mensahe ng Panginoong Jesus na siya ang nagbibigay buhay. Ang Diyos ang nagbibigay buhay. Walang iba. Kung malayo tayo sa Diyos, malayo tayo kay Jesus, wala tayong buhay. Kaya ang gusto ni Jesus, tayo magkaroon ng buhay. Kaya ang aral sa bawat isa sa atin na ito, mga kapatid, ang anumang gawa natin na nagbibigay ng buhay, ay kalooban ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Nang bawat isa ay maging katulad niya na nagbibigay ng buhay. Nagpapahalaga sa buhay. Ang isang example nito ay itong nauuso ngayon na community pantries. Di ba? Huwag nating tingnan ito na may masamang motibo. Kung hindi, yung magbigay ka sang-ayon sa iyong kakayanan at kumuha ka batay sa iyong kailangan, ay isang larawan ng pagtutulungan at ng pagbibigay ng buhay. Kailangan natin ng bawat isa. No? Kailangan natin na magbigayan, magbahagi, para magkaloob ng buhay. Diba? Maraming Pilipino ang naghihirap ngayon. Hindi katulad ng ibang bansa, mayayaman sila. Sa panahong ito ng pandemya, marami silang reserba, magagaling sila. No? Pero tayong mga Pilipino, hindi tayo katulad nila. Marami sa atin ang magugutom. Dahil marami sa atin ang isang kahig, isang tuka. Kaya pagka hindi nagtrabaho, hindi kumahig, walang tutukain. Walang kakainin. Kaya marami ang nakakaisip na magbigay, tumulong. Bakit? Kasi para sa mga taong ito, mahalaga yung buhay. Mahalaga ang buhay. At kapag sa usapin ng pagpapahalaga ng buhay, palagay ko, ang sino mang tao na may pagpapahalaga sa buhay ay makadiyos. Minamahal ng Diyos. Kaya nga, ako personally, humahanga sa gawain ito ng community pantries. At naway itong gawain ng pagpapakain,
Si Jesus nagpakain. Sa kanyang pagpapakain, sinabi niya na siya ang nagbibigay ng buhay. Tinutularan natin ang gawain ito ng pagpapakain, pagtulong, para magbigay ng buhay. Okay, palagi tayong gabayan sa misyong ito ng paglilingkod sa bawat isa. Pagpalain tayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para munang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong sa Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ka ng pinasalamatan. Inabati ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Benaventura naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Father Alex na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na ipinagdarasal ngayon na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Hilingin natin sa ating Ama sa Langit na mapasa atin ang Kanyang kaharian.
Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Isus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Isus. Ito siyang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, kaya mapalad tayo na inanyayahan dito sa piging na banal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na pagtanggap ng komunyon. Aking Jesus, na nalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Panginoon, aking tanggap, ikaw ang kaligtasan. Sa panganib, ingatan ako.
sa'yo, iwan ka magdamag. Salamat sa lingkod mo, hanap sa'yo. Ako'y papakinggan, inapin mo at Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa na husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuhay